kaya talaga ang itsura ng Maynila Uro? Matagal ko ng pangarap kasi na pumunta roon. Totoo kaya ang sinasabi na gaganda ang buhay mo kapag nakapagtrabaho ka sa Maynila? Pahayag ng binatilyong si Ethan sa kanyang kaibigan habang nangunguha sila ng mga panggatong sa kakahuyan. Abay, hindi ko alam, Ethan, dahil hindi pa naman ako napapadpad sa Maynila. Ngunit, ang tanging alam ko lang, kapag pupunta kami sa bayan ni Tatang ay marami ding taga Maynila ang namamangha sa lugar natin at nais na dito manirahan. Kung tunay na maganda sa Maynila ay, bakit pa nila nais na tumira dito? Tugon naman ni Oro. Basta ako, Oro, kapag may pagkakataon ay pupunta talaga ako sa Maynila at magtatrabaho ako roon. Malay natin, baka iyon na ang pagkakataon ko para makaahon ang pamilya ko sa hirap. Dagdag pa ni Ethan. Ilang sandali lang ay papalapit na ang tiyahin ni Ethan na si Mercy at narinig nito ang pinag-uusapan ng magkaibigan. Bilisan mo riyan at kanina ka pa namin hinihintay para sa mga panggatong. Para kang babae kong kumilos, napakabagal mo. Saka mo naisipin ang pagpunta sa Maynila kung may pinag-aralan ka dahil hindi mabubuhay doon ang mga walang pinag-aralan at walang narating sa buhay. Sumunod ka na sa akin at mangunguha pa kayo ng tiyuhin mo ng buko, saad pa ni Aling Mercy. Kaya agad na sumunod si Ethan sa kanyang tiya at umalis na silang magkaibigan sa kakahuyan. Nang mailapag na niya ang mga panggatong ay agad siyang umakyat ng puno upang mamitas ng mga buko. Habang nasa itaas siya ng puno ay patuloy pa rin ang pangungutya sa kanya ng kanyang tiyahin. Kapag nariyan ka sa taas ng puno ay tinitingala ka namin. Marahil ay yan na lang ang tanging paraan para umangat ka sa buhay. Tigilan mo na ang pangarap mong pumunta sa Maynila at hindi ka nabibilang doon. Natatawang kantsaw kay Ethan ng kanyang tiya Mercy. Ngunit walang makakapigil kay Ethan na tuparin ang pangarap na makapagtrabaho sa Maynila. Nais niya itong gawin para sa kanyang ama na may sakit at upang hindi na rin magtrabaho ang kanyang ina sa kuprahan. Isang malalim na gabi ay kinatok ni Ethan si Oro sa bahay nito. Oro, sasama ako sa truck na magdadala ng buko sa Maynila. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ng binata sa kanyang kaibigan. Kailan mo pa ito pinagdesisyonan, Ethan? Hindi ako basta pwede na lang aalis dito dahil walang makakatulong ang mga magulang ko sa taniman. Pasensya ka na at hindi kita masasamahan ngayon, sambit naman ni Oro. Dahil dito ay mag-isa na lang isinakatuparan ni Ethan ang kanyang balak na pagpunta ng Maynila. Alam kong hahanapin ako nila tatay at nanay, pero sana maunawaan din nila na ang gagawin kong ito ay para sa kanila rin. Pagbalik ko ay nangangako akong bibigyan ko sila ng magandang buhay. Sambit niya sa kanyang sarili habang nakatanaw sa kanilang bahay. Dali-dali ng lihim na sumampay itong si Ethan sa truck na maghahatid ng buko sa Maynila. Hindi na niya nagawa pang matulog at pagkasabik na makita ang Maynila. Nang makakita siya ng matatayog na gusali, ay inaabangan niya ang pagtigil ng truck saka siya tuluyang tumalon pababa. Lumanghap siya ng hangin at saka siya agad na nagtungo sa isang gusali upang mag-apply ng trabaho. Ngunit hindi pa man nakakalapit ay pinapaalis na siya ng gwardya. Nais ko lang naman pong maghanap ng trabaho, saad ni Ethan sa gwardya. Hindi nararapat ang isang kagaya mo sa gusali na ito. Magbihis ka muna ng tama at ayusin mo ang sarili mo. Baka sakaling papasukin kita, sita naman ng gwardya. Sa dami ng gusaling nais niyang pasukan at ilang beses na nakaranas ng pantataboy ay dito na napagtanto ni Ethan na hindi pala madali ang buhay sa Maynila. Lalo na
ang nadatnan siya ng gutom dahil mahal ang lahat ng mga bilihin. Nais man niyang kumain, sa pagkakataong iyon ay hindi sapat ang kanyang pera. Dito na simulang pinaghinaan ng loob itong si Ethan. Napagtanto niyang malayong-malayo ang Maynila sa kinalalakihan niyang probensya. Walang mga dagat kung saan pwede siyang manghuli ng isda upang may ilaman sa kanyang sikmura. Maging ang tubig ay binibili rin. Naglakad-lakad na lamang si Ethan nang sa gayon ay makahanap ng lugar kung saan siya pwede magpalipas ng gabi. Patingin-tingin siya sa mga nanlalaking gusali nang masipat ng kanyang mga mata ang isang bata na nasa ika-4 na palapag mag-isa at nakadungaw sa biranda. Maya-maya ay nadulas ito at akmang mahuhulog. Pilit na isinasalba ng bata ang kanyang sarili. Nang makita ito ni Ethan ay walang kaabog-abog ay nilapag niya ang kanyang mga gamit at mabilis na inakyat ang gusali. Dahil sanay sa pag-akyat sa puno ng matataas na buko ay hindi inalintanan ni Ethan ang taas ng kanyang aakyatin. Narating ni Ethan ang kinaroroonan ng bata at saka niya ito pilit na isinampa ulit sa biranda upang makapasok sa kanilang bahay. Napapalakpak naman ang ilang taong nakakita sa kanyang kabayanihan. Nang masiguro ni Ethan ang kaligtasan ng bata, ay saka siya bumaba ng gusali. Pinulot niya ang kanyang mga gamit at akmang aalis na. Hindi pa man nakakalayo itong si Ethan, ay isang lalaki ang tumawag sa kanya. Ito pala ang ama ng bata. Alam ko na ikaw ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Nais sana kitang pasasalamatan. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking anak. Sambit ng lalaki. Kailangan mo ba ng pera? Sabihin mo lang kung magkano at kung kaya ko'y ibibigay ko sa iyo. Dagdag pa ng Ginoo. Ginoo, bata pa lang po ako ay nais ko nang makatungtong dito sa Maynila. Dahil sa pag-akalang narito ang kasagutan upang maiahon ko ang naghihirap kong pamilya sa probinsya. Ngunit, ano nga ba ang puwang ng isang tulad kong walang pinag-aralan sa lugar na ito? Nais ko na lamang po sanang umuwi na lang sa amin nang sa gayon ay makatulong ako ulit sa mga magulang ko sa aming taniman. Iyan na lamang po ang hihilingin ko sa inyo. Nahihiyang sambit ni Ethan. Dahil naantig ang kalooban ng Ginoo sa sinasabi ni Ethan, ay higit pa sa hiling nitong pamasahe ang ibinigay niya sa binata. Trabaho, kaya kitang bigyan ng trabaho, iho. Habang nagtatrabaho ka, ay pwede ka rin mag-aral. Nang sa gayon, ay makamit mo talaga ang minimithi mo sa buhay. Nais kitang tulungan. Kung hindi dahil sa iyo, ay wala na ang anak ko. Tanggapin mo ang lahat ng tulong ko sa iyo bilang pasasalamat. Wika pa ng Ginoo. Napakaswerte ni Ethan dahil ang ama pala ng kanyang tinulungan ay may-ari ng isang tindahan ng mga hardware. Binigyan siya nito ng trabaho sa kanyang negosyo at bukod pa doon ay pinag-aral siya nito. Tinulungan din siya ng Ginoo na makauwi muna sa kanilang probinsya nang sa gayon ay makapagpaalam siya sa kanyang mga magulang. Nanay, tatay, ito na po ang simula ng pag-ahon ko sa inyo sa kahirapan. Ipinapangako ko pong gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi masayang ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Panginoon. Sambit ni Ethan sa kanyang mga magulang. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari kay Ethan. Maging ang kanyang tiya Mercy na laging kumukutya sa kanyang mga pangarap ay napatulala nang malaman ang kinahahantungan ng binata sa Maynila. Kapag talagang busilak ang iyong kalooban, ay gagantimpalaan ka ng Panginoon. Hindi na ako nagtataka, anak,
kung bakit iniabot sa iyo ng Diyos ang kanyang swerte. Saad ng ina ni Ethan sa kaniya. Nagpatuloy sa pag-aaral habang nagtatrabaho itong si Ethan sa Maynila. Baon niya sa bawat araw ang pag-asang isang araw ay tuluyan niyang maiahon ang kanyang pamilya mula sa kinasasadlakang kahirapan. Hanggang dito na lamang mga katropa. Sana'y nagustuhan nyo ang kwento nating ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang dito na lamang at paalam.